Okay, welcome back po mga kapatid sa Coach Sadio Vlog. Magkakaroon lang tayo ng reaction regarding doon sa opinion at reaction regarding doon sa interview ni Katonyi. Katonyi, ng umaga po. Morning sa lahat. Pairam lang ng video po. Magbibigay lang po ako ng reaction regarding doon sa sinabi ng ating Pangulo. Regarding doon sa PhilHealth o doon sa kalusugan, pangkalusugan ng mamamayan. Pinili ko lang po yun doon sa tungkol sa PhilHealth kasi medyo para maiksi lang. Katonyi, pairam lang po ng video mo po. Magre-reaction lang po ako doon sa sinabi ng ating Pangulo tungkol doon sa ginawa nilang programa sa pangkalusugan natin sa PhilHealth doon sa mga sambayan ng Pilipino pero hindi nalaman ng iba ng mga tao, di ba? Ng sambayan ng Pilipino yung kanilang mga programa. Bakit daw? Sabi niya, nalulungkot nga daw siya. Hindi nalaman yung mga ginawa nila na programa regarding doon sa pangkalusugan na kanilang isinagawa. Di ba? Kaya doon tayo magre-react. Bakit nga ba hindi nalaman ng mga tao? Doon tayo magre-react. Okay po, sandali lang po. Panoorin natin. Okay. Okay, sandali lang po mga kapatid. Yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan. Okay, dito tingnan natin. Itama lang natin doon sa tapat ng sa PhilHealth na ko. Ngayon lang namin na buo lahat. Mr. President, ang isa pa pong Ayan, ito na. importante sa tao, ito, pakita. kalusugan. Ito. Pero naman ang kung anong naiini ang mga tao. Pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ang pila. Hindi po mahaba ng pila. Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number one po yan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano pa pwede natin gawin sa PhilHealth para wala nito naghahabis babayaran ng mga tao sa pagkakailangan? Malapit na tayo doon. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila na nakapunta na ako sa hospital. 200 ng tao nakahilera. Grabe. Oo, 2 oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth. Ay inaayos niya na mabuti yun. Pangalawa, tumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Ang lungkot nga ako, may nakita akong survey tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana ng presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Alam mo bakit ako nalungkot? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Kasi sinabi mo, ginagawa na namin yun. Pero patuloy kung titignan talaga, pag-aralan. Nasaan ho yung pagkukulang? Ayun na pala yung programa. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Hindi alam ng tao yung ginagawa. Nagugulat sila kuminsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na pwede sila mag-claim ng gano'n. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may pinabayad pa yung nagda-dialysis. Tama ko. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Yung siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa hospital yun. Kaya nagbukas tayo ng bukas centers. Ang bukas centers yung bagong urgent care ambulatory services. Yun ang bukas center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, inabanggit yung parang digitalization, para mabawasan ang pila.
Ako meron po akong isang naisip baka na pwede nyo consider. Sige. Para matigil itong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na Okay, yung mga iba, kapatid. siyempre sa trabaho para lang makapila. Okay, putulin na natin. Yun. Napanood nyo po, di ba po, yung interview ni Katunji. Katunji, pahiram na po ng video. Malinaw naman po yung kanilang sinabi ang ating Pangulo na meron silang mga ginawang reforma sa pangkalusugan ng ating sambayan ng Pilipino. Sabi niya, anong problema? Ba't hindi nalaman ng mga tao? Sabi ni Katunji. Yun nga ang problema namin, di ba? Kasi siguro, ganito. Kumbaga, kung bakit daw, kaya nga daw sabi niya, nalulungkot nga daw siya. Samantalang mayroon na sa ganito, kung bakit hindi i-free yung dialysis, yung milyon-milyon na nagastos nila, na-implement nila doon sa mga cancer patient, hindi nila alam na mayroon na pala yung mga ganito. Yun, doon tayo magre-reaction. Tingnan natin, abot lang natin makakaya, kung ano yung, bakit hindi nalaman ng mga tao yung mga programa na yan ng gobyerno na samantalang pangkalusugan ng sambayan ng Pilipino. Ito mali, ito po. Bakit hindi nalaman? Kasi nga po ito, base po doon sa ating mga nakita sa mga first release o mga first conference ng ating PCO o sa pangunguna ng ating UC Castro, hindi po sila nakapokus doon sa mga ginawa ng gobyerno. Di ba po? Kayo po nakapanood, lahat naman ng first conference o ng UC Castro ay tungkol sa Duterte. Di ba? Na dapat mga kapatid, ina-highlights yung mga bagay na ginawa ng gobyernong ito. Bakit hindi na-highlights? Bakit hindi sinasabi sa press conference? Kasi nga, nakapokus po ang gobyernong ito o nakapokus ang PCO hindi doon sa nagagawa ng gobyerno na dapat nalalaman ng mga tao. Nakapokus sila kung paano sirain yung mga Duterte at doon sila. Kaya nga sinasabi ng iba, di ba karamihan, ang legacy nyo, Duterte. Di ba? Na dapat, ganun nga. May proyekto po pala ang pamahalaan ito, ang gobyerno ito tungkol sa kalusugan ng ating sambayan ng Pilipino sa PhilHealth na yan. Bakit hindi nalaman? At hindi nalaman ng mga tao dahil nga po doon sa situation na ang focus nyo ay doon sa pagsira o distill o sinasabing para ma-emphasize yung mga ginawa ng Duterte na para mapulaan, di ba? Yun yung nakita ko doon sa part na ginagawa ng gobyerno ito. Hindi po kayo nakapokus doon sa mga proyekto na ginagawa. Kaya tingnan mo, mayroon ba sinabi sila? Siguro, iba, mayroon konti. Pero karamihan, nakapokus kayo kung paano nila atakin yung mga Duterte. Lalong higit dito sa Vice President. Di ba? Bawat kibot ng mga Duterte at bawat kibot ng VP Sara Duterte, doon kayo sumasagot. Di ba? Maling-mali. Di ba? Dapat, i-emphasize nyo po, i-highlights nyo po yung mga proyekto ng gobyernong ito, ng administrasyon na to. Dahil iyon ang kailangan ng mga tao. Hindi yung attack po kayo sa mga Duterte. Kaya yun, natabunan po yung mga bagay na dapat alam ng mga tao yung mga proyekto tungkol sa health ng mga sambayan ng Pilipino, hindi na po na pag-uusapan. Bakit? Ang laging nakapokus at laging na pag-uusapan tungkol sa Duterte. Yung mga bagay na sinasabi ni VP Sara, doon kayo nakatutok. Hindi dapat yun ganon. Dapat tutukan nyo at i-highlights nyo yung mga ginagawa ni BBM o anong gobyernong ito. Para may highlights, ayun, natabunan siya. Mayroon pala kayong mga proyekto, pero ang mali nga lang po doon sa mga ginagawa ng PCO na dapat ang unang-una nagpapaalam kung anong mga proyekto ang mga ginagawa ng gobyerno sa ilalim ng gobyerno ng ating Pangulong BBM. Di ba? Pero dahil nga sa gusto nyo dahil sa gusto nyong magkaroon ng emphasis doon sa mga ginagawa ng mga Duterte, lalong higit doon kay VP Sara, doon po kayo nakatutok. Di ba? Lagi na lang, lahat ng gawa o lahat ng bagay na ginagawa ng VP Sara, nakaabang po kayo doon. Di ba? Kasi nga, ini-highlights nyo yung mga bagay para masira yung Duterte. Higit sa lahat ang VP Sara. Pero nakalimutan nyo na may proyekto pala ang gobyernong ito sa ilalim ng pamumuno ninyo. Di ba? Iyon ang isa sa mga hindi magandang nangyari. Dahil, doon kayo nakapokus Meron kayong tinatawag na naratibo. Naratibo para i-eliminate
eliminated ang ating Vice Presidente sa darating na 2028 national election, presidential election. Doon kayo nandun yung naratibo nyo Kaya ang nangyari tuloy, yung mga proyekto na ginagawa ng gobyernong ito, hindi nyo na i-report o hindi nyo na nai-highlight dyan sa mga fresco nyo. Bagkos, araw-araw o sa bawat fresco nyo, naka-highlight yung mga Duterte. Diba? Kaya bahagi lang ito ng mga tinatawag na palusot na lang, diba, nila, na hindi daw ganon. Pero ang totoo, doon kasi kayo nakapokus. Diba? Maling estratehiya. Maling ginagawa. Bakit? Tinatabunan nyo. Kung totoo nga na mayroon kayong mga proyekto. Kasi karamihan sa mga tao, naghahanap ng proyekto kung ano na ang ginagawa ng administrasyon na to. Diba? Lahat halos majority ng mga Pilipino, anong proyekto mayroong ginawa ang administrasyon sa loob ng 3 taon? Wala kayong may highlights. Wala. Kasi nga matagal nga daw yan. Lalong higit sa transportasyon. Matagal. Sabi doon sa interview, di ba? Matagal yung papaano, di ba? Pero ang nakalimutan nyo, dapat iyon yung ina-highlights nyo. Sa bawat fresco nyo dyan sa Malacanang. Ay hindi. Yung atakihin yung mga Duterte. Atakihin nyo yung mga bagot salita. Binabantayan nyo yung salita ng BP Sara. Di ba? Ito, last lang, di ba? Masyado daw violent yung sinabi ng BP Sara regarding do sa kanyang impeachment. Sinabi ng Yusek Castro yan, yung tinatawag na, di ba? Bloodbath, di ba? Masyado daw violent. Inaabangan nyo po kasi yung mga bagay na mga salita na nagmumula sa Vice Presidente para mayroon kayong mapag-usapan sa presscon. Pero hindi nyo pinag-uusapan dyan sa inyong ulat sa mamamayan o dyan sa presscon nyo yung mga proyekto ni BBM na hindi dapat malaman ng mga tao. Iyon ang isa sa mga hindi magandang ginawa nyo. Tinabunan nyo, kaya naghahanap ang sambayan ng Pilipino kung anong proyekto mayroon ang administrasyon na to dahil sa kagagawan nyo. Dahil sa mga bagay na ginagawa nyo na akala nyo ay matutumbok nyo o akala nyo magkakaroon kayo ng tinatawag na publicidad doon tungkol sa pag-highlight sa bawat sinasabi ng BP Sara. Nagkamali po kayo. Bakit? Yung proyekto, na-embis yung proyekto ng gobyerno ito o sa pinamumunuan nyo, hindi nyo mai-highlights. Hindi ko alam kung totoo na mayroong ganyan. Kasi mismo ako, hindi ko rin nakikita yan Kaya nga kami naghahanap Kaya nga kami ano na ang ginawa ng gobyerno o administrasyon ni BBM sa loob ng 3 taon. I-highlights nyo, iulat nyo, sabihin nyo, hindi. Ang ginawa nyo, yung atakihin yung mga Duterte. Kaya ang nangyari, ganyan. Na collateral damage po kayo sa nagdaang eleksyon. Bakit? Sino ba nagtap? Di ba? Mga Duterte, yung in-endorse ng Pangulong Duterte at ni BP Sara, di ba? Doon kayo tinamaan. Kaya, base sa aking analysis o sa aking analyze, ay palusot nyo na lang po ito. Di ba? Para lang magkaroon lang ng kaunting tinatawag na mayroon kayong ginawa. Oo, sige, kung mayroon nga, ba't hindi nyo i-highlights? Di ba? Iyon ang dapat na ginagawa ng PCO. Trabaho nyo yan Yung i-highlights yung mga gawa o mga proyekto ng gobyerno. Hindi nyo trabaho yung atakihin yung mga Duterte. Doon kayo nakapokus Iyon ang maling ginawa nyo. Kung bakit nagbumaram sa inyo yung nagdaang eleksyon. Dahil sa ginagawa ng PCO o ni Yusek Castro na atakihin yung mga Duterte, imbis na i-highlights o ipakita yung mga proyekto ni BBM sa loob ng kanyang panunungkulan. Salamat at God bless. Sana nakita natin yung mga bagay na dapat wag doon sa isang parte para lang ma-emphasize o ma-highlights lang yung mga ginagawa ng kalaban. I-highlights niyo po yung ginawa ng ating Pangulo, yung sa pamumuno nyo, yung mga proyekto. Pakita nyo para may makita kami. Kaya wala kami nakikita Ang nakikita namin lagi yung pag-atake nyo sa mga Duterte. God bless at ingat po tayong lahat. Nawa, nabigyan natin ng kaunting reaksyon at opinion. Ay bahagi lang ng opinion natin yun. Katunying salamat. Ginamit ko lang po yung video mo. Sana wag ka pong magalit. Ingat ka po lagi at sana po higit pang marami ka pong magawa dito sa ating bayan. Salamat po at God bless. Ingat po tayong lahat at ingat po tayong